dahil sa dami ng mga pagpatay noon sa ngalan ng giyera kontra droga. Hiniling kay Pangulong Bongbong Marcos ni Caloocan Bishop Pablo Cardinal David sa pamamagitan ng sulat na bumuo ng isang komisyon kung saan malaya at ligtas na makakapagsalita ang mga biktima, saksi at mga law enforcer para maresolba ang mga kaso. Bukod dyan, magre-rekomenda rin ng Komisyon ng Bayad sa epekto sa pamilya ng mga biktima at psychosocial support at magre-rekomenda ng mga reforma para di na maulit ang pang-aabuso. Dapat anyang buksan sa komisyon ang record ng ahensyang nagpapatupad ng batas tulad ng pulisya. Panawagan niya yan dahil ang nasasakupan niyang diocese anya ang epicenter ng mga pagpatay sa war on drugs. Nang hindi na bumebenta yung narrative na nanlaban, nag-switch sila unti-unti sa mga paid assassins, mga death squads funded by government. Ayon kay Cardinal David, marami pa rin umaasang malaman ang nangyari sa kanilang mga kaanak sa tulong ng Truth Commission. Pinatay po yung asawa ko 2016. Wala po akong alam kung ano po talagang nangyari sa kanya. Noong October 21, 2020, 3 bata ang nawala ng ama, nawala ng pangarap. Pinagbabaril po ng 3 tao na nakabonit. May tama sa ulo at nasaksihan ng panganay niyang anak. Ang hakbang na ito na manawagan para bumuo ng Truth Commission ay magbabalik din ng tiwala sa ating kapulisan na matagal din naman na nawala. Ipinauubaya ng Kardinal sa Pangulo ang pagpili sa mga miyembro ng komisyon na maaari raw mula sa Commission on Human Rights at Civil Society Organizations. Mga kaukulang ahensya pa rin na magsasampa ng kaso base sa makakalap na impormasyon ng Truth Commission. Hindi maningil ng dugo sa dugo, kundi sabihin, umamin lang kayo, sabihin natin ang katotohanan because para magkaroon naman ng closure yung bayan natin. Wala pang tugon ang Malacanang dito. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras.